Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Sunod na sumubok ay si Lei Yuting, ang babaeng minsang iniligtas ni Zhuo Fan mula sa mapanlinlang niyang kasintahan na nais nakawin ang martial art ng kanyang ninong. Ang pangyayaring iyon noon ang nagtulak sa Blackwind Mountain upang salakayin ang Luo clan sa Chenyu. Ngunit tulad ng nangyari kay Luo Yunqiang, nabigo rin ang pagtatangka ni Lei Yuting na gisingin si Zhuo Fan. Ang ikatlong dapat sana ay si Chu Qingcheng, ngunit dahil wala na siyang alaala ng payapang mga araw nilang dalawa sa maliit na kubo sa Drifting Flower City, si Princess Yongning ang humalili. Isa-isa, buong puso at buong lakas na sinubukan ng bawat babae na gisingin si Zhuo Fan, hindi lamang para sa Luo clan, hindi lamang para sa sangkatauhan o sa buong mundo, kundi higit sa lahat, para sa sarili nilang hangaring muli siyang makasama. Alam nilang mas mahalaga ang kapakanan ng buong sangkatauhan kaysa sa pansarili nilang kagustuhang maibalik si Zhuo Fan. Gayunman, hindi nila kayang talikuran ang damdaming iyon. May ilan pang ang naisip na iwan na lamang ang buong mundo at gugulin ang nalalabi nilang buhay kasama siya, kahit kapalit nito ang pagtalikod sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Ngunit alam din nilang hinding-hindi papayag si Zhuo Fan sa ganoong desisyon. Sa mga sumunod na buwan, hindi tumigil ang mga babae sa pagsisikap na gisingin siya. Ang ilan ay paulit-ulit na ipinapakita ang mga alaala nila gamit ang memory card, habang ang iba na may gumagawa ng mas matitinding paraan, mga bagay na kinasasangkutan ng isang lalaki at 6 na babae, silang 7 lamang, sa kalaliman ng gabi. Samantala, habang patuloy silang lumalaban para sa kanilang kinabukasan, walang tigil ding nagsanay ang mga matatandang eksperto, ang mga Sword King, ang mga banal na halimaw, at si Sword Child upang maging handa sa oras na dumating ang tunay na laban. Biglang sumabog ang isang napakatinding aura mula sa loob ng isang madilim na kuweba. Nyanig nito ang buong bundok at tila hinati ang kalangitan. Nakaupo si Yi sa labas ng kuweba nang maramdaman niya ang pamilyar na lakas. Nagawa ng bata na tapos na niya ang kanyang landas. Namana na niya ang makataong sword path ng Sword Sovereign. Sunod-sunod na lumabas ng kuweba sina Dan Qingshen at ang iba pang Sword Kings, baka sa kanilang mukha ang matinding kasabikan. Senior Yi, masayang sabi ni Dan Qingshen, ang lugar na ito ay tunay na banal para sa mga sword cultivator. Bagamat magkakaiba ang aming mga landas, iisa pa rin ang aming pinagmulan, ang espada. Maraming salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataong maranasan ang ganitong himala. Malakas namang tumawa si Shangguan Fixiong. Ha! Huling beses kong naramdaman ang ganitong bilis ng pag-unlad ay noong nagsisimula pa lamang akong magsanay ilang daang taon na ang nakalipas. Pakiramdam ko'y muli akong nabuhay. Ngumiti si Liu Mubay. Hindi lamang ang sword aura sa loob ng kuweba ang nakatulong sa amin. Sa nakalipas na 2 buwan, pinanood namin sina Kunpeng at Dragon Ancestor habang sinasanay sina Gu Santong at Kiaor. Ang pagpapakita nila ng tunay at dalisay na kapangyarihan ay nagbigay sa amin ng mas malalim na pag-unawa sa lakas na nakapaloob sa aming mga divine sword arts. Napabuntong hininga naman ang Wine Sword Immortal. Mas maganda sana kung may alak. Naubos ang lahat ng dala kong alak matapos lamang ang 1 buwan. Hindi ako makapagsanay ng maayos nang walang iniinom. Tinapik siya ni Dan Qingshen at natawa. Huwag kang magreklamo, matandang lasenggo. Ngayong bahagi na ng Sacred Domain ang Mortal Domain at milyon-milyong taon na ang kasaysayan nito, tiyak may nakatagong sinaunang pamana ng alak dyan. Lumabas ka at hanapin mo. Biglang kumislap ang mga mata ng Wine Sword Immortal. Mas lalo pa siyang nasabik kaysa noong una niyang matuklasan ang kuweba ng espada. Determinado siyang matagpuan ang pinakamahusay na alak sa buong mundo. 2 buwan na ang nakararaan nang dumating sa lugar na iyon ang mga Sword King at iba pang gumagamit ng 5 divine sword arts. Mula kay Kunpeng nila nalaman ang tungkol sa kuweba. Noon pa man ay nais na nilang pumunta roon kasama si Sword Child, ngunit kailangan muna nilang maunawaan ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng kanilang mga sword art. Hindi sapat ang lakas lamang. Ang tunay na pag-unawa ang susi sa higit pang paglakas. Ang tanging naiwan ay si Longju dahil ang kanyang sandata ay ang Purple Lightning Gold Eye. Napakalaki ng naging papel ng kapalaran sa pagkamit niya ng kapangyarihang iyon, una sa Lightning Canyon, at kalaunan sa tulong ni Zhuo Fan nang mabawi nila ito mula sa isang matandang kaaway. Dahil hindi dumaraan sa sword art ang kanyang Purple Lightning, pinag-aralan niya ang tunay at walang halong kapangyarihan ng kidlat na ginagamit ni Kiaor,
ang bagong Thunder Phoenix. Habang lalo itong nagmamature, lalo rin niyang naunawaan ang lihim ng pag-abot sa 12th Heaven Purple Lightning. Hindi sapat ang mataas na cultivation lamang. Ang pinakamataas na antas ng Purple Lightning ay isinilang pa noong wala pang Sacred Domain, bunga ng magulong banggaan ng mga puwersa ng kaguluhan sa isang natatanging sandali. Mula roon ipinanganak ang Purple Lightning at ang Thunder Phoenix. Nag-usisa si Siggy. Bakit hindi pa kayo nanatili roon ng mas matagal? Hindi sapat ang 2 buwan upang lubos ninyong maunawaan ang aming mga kapangyarihan. Maging si Sword Sovereign ay gumugol ng maraming taon bago niya ganap na naisama ang mga iyon sa kanyang Divine Swords. Sumagot si Dan Kingshen. Totoo iyon, Senior. Ngunit kami ay mga sword cultivator bago ang lahat. Dahil kulang na ang oras, napagpasyahan naming mas mabilis kaming lalakas kung pupunta kami rito upang pag-aralan ang ibang aspeto ng Sword Path. Kasama ng mga Saint Art na nakuha namin mula sa Sacred Mountains, lahat kami ay nakapasok na sa Saint Stage at patuloy pang lumalakas. Hindi magtatagal at maaabot namin ang Half Sovereign upang makalaban ang 8 halimaw. Napabuntong hininga si Siggy. Kailangan pa rin ng panahon. Sana'y mayroon pa tayo nito. Maya-maya ay lumabas mula sa kuweba si Sword Child. Napakatalim at napakabigat ng kanyang aura. Ang pundasyon ng kanyang lakas ay ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 Divine Swords. Ngunit matapos maunawaan ng mas malalim ang Sword Path, nagawa na niyang ilabas ang buong kapangyarihan ng Apocalyptic Sword. Sa kanyang palagay, kahit isang Sacred Beast ay hindi na magiging katapat niya. Tumingin siya sa lahat. Kumusta si Ama? May balita na ba? Nagising na ba siya? Natahimik ang lahat. Sapat na ang katahimikang iyon upang malaman niya ang sagot. Wala pa ring pagbabago kay Zufan at lalo pang lumiliit ang pag-asa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumibay muli ang kanyang loob. Kung ganoon, magsasanay pa tayo ng mas mabuti hanggang sa magising siya. Humarap siya sa mga Sword King at mumiti. Panahon na para sa sparring. Walang mas mahusay na paraan para matutunan ang Sword Path kaysa sa tunay na laban. Halos walang sinuman ang natuwa sa mungkahi. Gayunpaman, alam nilang ito ang pinakamabisang paraan upang maisabuhay ang lahat ng kanilang natutuhan sa loob ng kuweba. Napabuntong hininga na lamang silang lahat at tinanggap ang kanilang kapalaran. Ngumiti si Sword Child at sinabi, "Huwag kayong mag-alala. Pangako, dahan-dahan lang ako sa pagkakataong ito." Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakapagbigay ng kahit katiting na kapanatagan sa sinuman. 1 taon na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang isang napakalaking itim na hukay sa Sacred Domain. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan ito nagmula. Sa isang iglap, nilamon nito ang halos 5 bahagi ng buong lupain, at nanatili ito roon na parang permanenteng sugat sa mundo. Tulad ng karaniwang ginagawa ng mga tao sa mga hindi nila nauunawaan, naging maingat at mapaghinala ang lahat. Walang sinumang gustong magsakripisyo ng sariling buhay upang subukin ang tunay na panganib ng misteryosong kadilimang iyon. Sa unang buwan, unti-unting siniyasat ng iba't ibang makapangyarihang puwersa sa Sacred Domain ang itim na hukay upang malaman kung ito ba ay banta o may pakinabang. Sa pamamagitan ng mga kriminal na hinatulan ng kamatayan at ng mga hangal na nagkunwaring mga bayani, napatunayan nila ang isang bagay, anumang bagay na dumikit sa kadiliman ay agad nitong nilalamon. Unti-unting nagiging itim ang katawan ng biktima hanggang sa tuluyan itong magsanib sa kakaibang kadilimang iyon. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nawala ang interes ng mga tao rito. Sa araw, isa na lamang itong kakaibang tanawin na dinarayo ng mga mausisa. Sa gabi naman, naging perpektong lugar ito para itapon ang mga bangkay, ebidensya, at lahat ng bagay na nais itago ng mga makapangyarihan. Tutal, bukod sa pagkawala ng napakalawak na kabubatan, minahan, sakahan at mga posibleng spirit vein, wala nang ibang pakinabang ang walang hanggang kadilimang iyon, kundi ang burahin ang lahat ng bakas ng kasalanan. Sa panahong iyon, halos lahat ay may bahid na ng dumi sa kanilang mga kamay. Ang pinagkaiba lamang ay kung sino ang mas mahusay magtago ng kanilang mga kasalanan. Ang mga matagumpay ay siya pang itinuring ng mga walang alam bilang mga dakilang pinunong nagmamalasakit sa sambayanan. Pinakamagandang halimbawa nito ang Sacred Mountains. Sa mata ng publiko, sila ang tagapangalaga ng kapayapaan sa Sacred Domain. Ngunit sa likod nito, sila rin ang nagsiguro na walang sinuman ang makakaabot sa kanilang antas.
Ang 8 emperors, dahil sa kanilang kasakiman at takot na mapalitan balang araw ng isang bagong sovereign, ay walang tigil na pinigilan ang pag-usbong ng iba. Ngunit nagbago ang pananaw ng buong Sacred Domain sa nakalipas na mga taon. Nagsimula ang lahat sa Gambling Town nang maisubasta ang mapa patungo sa Nethersea. Mula noon ay sunod-sunod na ang mga sakuna, mula sa digmaan ng mga emperors hanggang sa huling laban ng buong Sacred Domain laban sa Sacred Mountains sa pamumuno ng Lu Clan. Sa bawat krisis, laging nangingibabaw ang Lu Clan. Sa tulong ng kanilang punong tagapangasiwa na si Zhu Fan, nailigtas nila ang napakaraming tao sa panahon ng digmaan ng mga emperors sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga nasasakupan ng demonic emperor. Nalutas din nila ang misteryosong pagkawala ng maraming tao na hindi kayang resolbahin ng mga ipinadalang eksperto ng Sacred Domain. Kalaunan ay nabunyag na ang tunay na dahilan nito ay ang kabaliwan ng ilang emperors na nilamon ng kanilang sariling cultivation at naging mga halimaw na gutom sa laman ng tao. Dahil dito, kinilala ang Lu Clan bilang pinakamahusay na namuno sa Sacred Domain mula pa noong panahon ng mga sovereigns. Gayunpaman, mas kinatatakutan sila kaysa tunay na iginagalang. Ngunit malaking tulong din ang pagiging marangal at matuwid ni Luo Yunhai bilang clan head upang lalo silang tangkilikin ng mga tao. Nang lumitaw ang mahiwagang itim na hukay, agad itong inimbestigahan ng Lu Clan. Matapos nilang matuklasang wala naman itong agarang panganib sa mga tao, nagpalabas sila ng mga opisyal na pahayag upang pakalmahin ang publiko. Mabuti na lamang at kakaunti ang mga naninirahan sa mga lugar na nilamon ng kadiliman. Mas madaling makatulog ang mga tao kapag alam nilang ligtas ang kanilang pamilya. Ang awa para sa mga naging biktima ay maaari na lamang ipagpaliban sa ibang araw. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ng Lu Clan ang tunay na dahilan ng paglitaw ng kadiliman dahil sa impormasyong ibinigay ni Swordchild. Kaya habang walang tigil nilang pinalalakas ang kanilang pinakamahuhusay na eksperto at patuloy namang sinusubukan ng mga kababaihan na gisingin si Zhu Fan, nagsagawa rin sila ng isang malawakang kampanya upang lalo pang palakasin ang impluensya ng Lu Clan sa buong Sacred Domain. Ang layunin nila ay maihanda ang buong mundo sakaling kailanganin nilang pagkaisahin ang lahat laban sa Heavenly Sovereign. Ginawaran nila ng mga mataas na antas ng cultivation techniques at napakaraming resources ang lahat ng taong nagpakita ng katapatan at mabuting asal, simula siyempre sa kanilang pinakamalalapit na kaalyado. Nagbuni ang buong Sacred Domain. Biglang dumami ang mga taong nagpapakitang mabuti ang ugali, kahit sa panlabas lamang. Kasabay nito, dumami rin ang mga nahatulang kriminal. Dahil kulang na ang mga kulungan, ang mga nahatulan, lalo na ang mga kilalang kriminal at mga taksil ay diretsong itininatapon sa itim na hukay. At iyon mismo ang nagaganap sa araw na iyon. Isang opisyal ng bayan na direktang itinalaga ng Lu Clan ang namumuno sa ika-16 na mass execution sa araw na iyon. Napapalibutan siya ng mga gwardiya upang matiyak na walang kaguluhang mangyayari. Malamig niyang binasa ang hatol. Mga mamamayan, nasa harapan niyo ang kriminal na kilala bilang Black Hand. Napatunayang nagkasala siya sa pagpatay sa sarili niyang mga magulang at mga kaibigan, gayon din sa pagnanakaw sa imbakan ng bayan. Bilang kaparusahan, siya ay hahatulan ng liquidation. Ang salitang liquidation ang naging tawag ng mga tao sa parusang paghahagis sa itim na hukay, dahil tila nilalamon nito ang katawan ng tao hanggang sa wala nang matira. Isagawa ang hatol. Sa utos ng opisyal, kinaladkad ng mga gwardiya ang marumi at naghihisteryang si Black Hand. Nakaselyo ang kanyang cultivation, kaya wala siyang magawang pagtutol. Pagdating 3 metro mula sa gilid ng kadiliman, sabay-sabay siyang binuhat ng mga gwardiya at inihagis papasok sa walang hanggang itim na hukay. Biglang tumahimik ang paligid. Natuwa pa nga ang kakaunting nanonood dahil sa wakas ay natigil na rin ang walang humpay na pagsigaw ng kriminal na kanina pa nila naririnig. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Ano-ano yon? Biglang sigaw ng isang nanonood. Naiinis sana ang iba at maging ang opisyal dahil sa pag-abala nito, ngunit nang makita nila ang ekspresyon ng takot at matinding pagkabigla sa mukha ng lalaki, agad nilang napagtantong may kakaibang nangyari. Isang matandang babae ang biglang napasigaw sa takot. Ako lang ba ang nakakakita o papalapit na ang kadiliman? Bata pa ako para malusaw, sigaw niya habang nagtatakbong palayo. Napalingon agad ang opisyal ng bayan sa itim na kalaliman at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita itong mabilis na gumagapang patungo sa mga gwardyang kakahagis lamang sa bilanggo. Ilang sandali na lamang at maaabot na rin sila nito.
Mula sa pagkabigla ay agad na kumilos ang mga gwardiya. Gamit ang kanilang lakas bilang mga Spirit King, mabilis silang lumipad palayo. Wala silang pakialam sa opisyal ng bayan na naiwan, sapagkat mas mababa ang kanyang antas ng kultibasyon at nakamit lamang ang posisyon dahil sa kanyang kakayahan sa pamamahala. Sa gitna ng kaguluhan, bawat isa ay inuna ang sariling kaligtasan. Tanging ilang ama at ina lamang ang handang isugal ang kanilang buhay upang mailigtas ang kanilang mga anak. Mahigit 1 oras silang lumipad ng walang tigil. Bahagyang humupa ang kanilang matinding takot, ngunit nang lingunin nila ang likuran, nanlamig ang kanilang mga puso. Patuloy pa ring humahabol ang walang hanggang kadiliman. Higit pa roon, lalo pa itong bumibilis. Wala silang ibang magawa kundi ibuhos ang lahat ng natitirang lakas upang makatakas, hindi alam kung hanggang kailan sila makakatakbo o kung mayroon pa bang ligtas na lugar sa mundong ito. Habang kumakalat ang balita, dumarami ang mga taong nakikisama sa malawakang paglikas. Ngunit marami ring hindi nakapaghanda at agad na nilamon ng walang awang kadiliman. Isa-isang naglaho ang mga lungsod. Nalulon ang mga palasyo. Walang sinuman ang makapipigil sa walang katapusang paglawak ng mahiwagang nilalang na ito. Maging ang teritoryo at punong himpilan ng Sword Emperor ay hindi nakaligtas. Nang sa wakas ay bumagal ang paglawak ng kadiliman, napagtanto ng lahat ang mapait na katotohanan. Halos 1/4 na ng buong Sacred Domain ang tuluyan ng naglaho, kabilang na ang lupain ng Sacred Emperor. Naguluhan at nabalisa ang buong mundo. At ang tanging naisip nilang lapitan o sisihin ay ang kasalukuyang namumunong puwersa. Ang Lo Clan. Libo-libong mga kultibador na nawalan ng tahanan at kabuhayan ang dumagsa sa pinakamalapit na tanggapan ng Lo Clan. Punang paligid ng pag-iyak, pagsusumamo, galit, sigawan at paniningil ng pananagutan. Ang mga mabababang opisyal ay wala nang nagawa kundi magkubli sa likod ng kanilang mas malalakas na gwardiya habang ipinapadala ang pinakamabilis na mensahero upang humingi ng tulong sa punong himpilan ng Lo Clan. Ganito rin ang nangyari sa iba't ibang panig ng Sacred Domain. Maging ang mga taong ligtas pa sa kadiliman ay nagsimulang matakot. Paano kung balang araw ay lumawak pa ito at tuluyang lamunin ang buong Sacred Domain? Sa kasagsagan ng pandaigdigang kaguluhan, biglang nagliwanag ang kalangitan. Isang makulay na bahagharing liwanag ang bumalot sa buong mundo, sumasalamin sa mga ilog at kabundukan habang unti-unting pinapakalma ang magulong damdamin ng lahat. Lahat ng matatanda ay kusang naupo at nagsimulang magnilay at maglinang. Tanging mga bata lamang ang hindi naapektuhan. Nang makita ito, napasinghap si Konpeng. May isang sovereign na isinilang. Hindi na ito nangyari sa loob ng milyon-milyong taon. Bakit ngayon? At paano? Ano, bulalas ni Sword Child, na noon ay nasa gitna ng pakikipagsanayan sa mga Sword King. Halos lahat ng kanyang mga kalaban ay nakahandusay na sa lupa. Akala ko ako na ang susunod na magiging sovereign. Hindi ba't natapos ko na ang Humane Sword Path? Tumango si Konpeng. Tama ka. Sa lahat ng batayan, dapat ikaw nga ang susunod. Ngunit kailangan mo munang talunin ang kasalukuyang sovereign na nagmamay-ari ng kaparehong landas. Dalawa lamang ang paraan upang magkaroon ng bagong sovereign. Una, ang makalikha ng isang ganap na bagong landas. Ikalawa, ang pabagsakin ang dating sovereign na may kaparehong landas. Iyan ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Layunin kong mailapit ang iyong lakas sa antas ng Sword Sovereign upang balang araw ay mapabagsak mo siya, habang ang iyong ama naman ay makapagtutuon ng buong pansin laban sa Heavenly Sovereign. Sunod-sunod ang tanong ni Sword Child. Paano natin mahahanap ang bagong sovereign? Kakampi ba siya? O isa siyang misteryosong ermitanyong nagkubli sa loob ng libu-libong taon? Napailing si Konpeng. Hindi ko alam. Tapusin muna natin ang pagsasanay dito. Pagkatapos ay babalik tayo sa Lo Clan at pag-uusapan ito kasama ang iba. Saglit niyang nilingon ang mga nakahigang Sword King na tila napipilitang maupo at magnilay sa ilalim ng makulay na kalangitan. Hintayin nating matapos ang kakaibang pangyayaring ito at ang kanilang pagninilay. Ikaw rin mag-focus ka. Ngunit matagal nang ginagawa iyon ni Sword Child. Naranasan na niya ang ganitong pangyayari noon nang sanay ni Zhu Fan ang iba't ibang sovereign path na kanyang minana mula sa Nethersea. Samantala, sa isang pamilyar na pabilyong kawayan, katabi ng isang tanyag na talon, tahimik na nakaupo ang isang binatang nasa 20 taong gulang. Malalim ang kanyang pagninilay.
Paminsan-minsan ay sumasama ang kanyang noo sa pagkunot. Sa bawat pagkunot nito, panandaliang kumikislap ang paligid. Ang napakagandang tanawin ay tila nawawala, ipinapakita ang isang tuyot na kaparangan at ang kanyang nawawalang kaliwang kamay bago muling bumalik sa dati. Hindi ko pa rin ganap na mapatatag ang aking isipan. Isumpa ang emotion sovereign at ang walang ingat kong nakababatang kapatid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang muling bumalik sa normal ang tanawin. Mula sa kanyang likuran ay yumuko ang Sword Sovereign. Gusto mo bang ako na mismo ang pumatay sa kanya? Umiling ang Heavenly Sovereign. Hindi. Lahat ng pagtatangka kong kunin ang mga Sovereign Path mula sa kakaibang dagat ng kadiliman ay nabigo. Ang natitira kong pag-asa upang maabot ang Supreme Stage at linisin ang Heaven's Will ay si Zufan pa rin. Nagbalik na ba ang kanyang isipan? Umiling ang Sword Sovereign. Mula nang umalis ang mga Sacred Beast kasama ang mga matatanda ng Lu Clan, nanatili lamang si Zufan roon. Palagi siyang dinadala ng iba't ibang babae sa mga lugar na puno ng kanilang alaala. Inuulit nila ang prosesong iyon kada ilang linggo, ngunit wala pa ring anumang pagbabago. Biglang nagliwanag ang kalangitan sa makukulay na sinag. Napabulalas ang Sword Sovereign. May bagong Sovereign. Paano nangyari yon? Ngunit biglang tumawa ng malakas ang Heavenly Sovereign. Ha ha ha! Nagawa niya. At batay sa aura na aking nararamdaman. Ito mismo ang landas na pinakakailangan ko. Alam kong hindi niya kami bibigyan. Kung may isang bagay na kayang gawin ni Zufan, iyon ay ang hindi kailanman bigyan ang aming mga inaasahan. Nanlaki ang mga mata ng Sword Sovereign. Ibig mong sabihin, ngumiti ang Heavenly Sovereign. Tama. Ngayon na. Pumunta ka agad sa Lu Clan bago pa makabalik ang mga Sacred Beast. Sigurado akong magiging bukas siya sa aking alok ni. Kapag nalaman niyang siya mismo ang naging dahilan ng pagbagsak ng Sacred Domain, kasama na tayong lahat. Kinusot ni Yongning ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumingin sa paligid ng silid. Maya-maya ay naalala niyang nakatulog siya habang nagbabantay kay Zufan. Ngunit nang ilingon niya ang kanyang paningin sa kama, bigla siyang natigilan. Wala na roon si Zufan. Zufan, sigaw niya habang balisang hinanap ito sa buong silid. LRE. Isang pamilyar na tinig ang nagmula sa balkonahe na nakatanaw sa malawak na tanawin sa labas ng Blackwind Mountain. Hayaan mong makatulog sila. Alam kong ginawa ninyong lahat ang inyong makakaya upang alagaan ako kahit napabayaan niyo ang sarili ninyong kalusugan. Nagliwanag ang mukha ni Yongning. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang antok at dali-dali siyang tumakbo papunta kay Zufan, mahigpit itong niyakap. Zufan! Gising ka na. Sobrang nag-alala kaming lahat. Habang nakayakap sa kanya, napatingala siya sa kalangitan. Napansin niyang muli itong nababalot ng makukulay na bahagharing liwanag. Bakit naging makulay na naman ang langit? May masama bang nangyari? Noong huli itong mangyari, bigla na lang nagsimulang maglinang ang lahat ni. Punong-puno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Zufan, takot na baka panaginip lamang ang lahat. Napangiti si Zufan. Wala kang dapat ipag-alala. Isipin mo na lang na isa itong magandang hudyat ng mga darating. Zufan. Isang nanginginig at umiiyak na tinig ang sumira sa katahimikan. Paglingon nila, nakita nila si Lo Yunchang na nanginginig ang buong katawan habang lumuluha sa sobrang saya. Yunchang ni. Nagbalik na ako. At sa pagkakataong ito hindi na ako alis. Banayad ang ngiti ni Zufan. Nanlaki ang mga mata ni Lo Yunchang. Hindi mo pa ako kailanman tinawag sa pangalang iyon. Ibig bang sabihin, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Matagal niyang hinintay ang sandaling ito. Paulit-ulit siyang nasasaktan tuwing umaalis si Zufan, paulit-ulit ding nabibigo ang kanyang mga pagtatapat. Ngunit ngayon, tinawag siya nito sa paraang matagal na niyang pinapangarap. Agad siyang yumakap kay Zufan at humagulgol ng buong lakas. Dahil sa ingay, nagising ang iba pang mga babae. Isa-isa silang lumapit at napangiting makita si Zufan na muli nang nakatayo at naglalakad. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkatinginan silang lahat. Palihim silang sumusulyap kay Zufan at kay Chu Qingcheng. Hindi nila alam kung tatanggapin ba ni Zufan ang kanilang damdamin. Hindi rin nila alam kung papayag ba si Chu Qingcheng na tanggapin din sila.
Para bang ang kanilang buong kinabukasan ay nakasalalay sa isang salita lamang. Tahimik na tumingin si Zhu Fan sa sumisikat na araw na nakasilip sa likod ng makukulay na ulap. Mas malinaw kaysa dati ang kanyang isip at puso. Matagal ko nang alam na mahalaga ako sa inyong lahat. Pero hindi ko kailanman naisip na ganito pala kalalim ang inyong nararamdaman. Akala ko noon, sapat na sa akin ang makasama si Chu Qingcheng. Ngunit naranasan ko ang sakit na hindi kayang ipaliwanag. Mas masakit pa kaysa anumang pisikal na pagpapahirap na naranasan ko. Bahagya siyang natawa. Nang makita kong isinakripisyo ni na Yuyu at Shuang-er ang kanilang mga buhay para sa isang taong tulad ko doon ko lang napagtanto kung gaano rin pala kayo kahalaga sa akin. Hindi ko lang iyon pinansin noon. At habang nakahiga ako nakikita at naririnig ko kayong lahat. Araw-araw ninyo akong inalagaan. Ginawa ninyo ang lahat para maibalik ako. Maging ang muling pagsasadula ng ating unang pagkikita. Napasinghap si Shui Ronghua. Alam mo pala ang lahat. Pero hindi ba nakulong ang isip mo? Akala namin katulad ka ng sinapit ni Ate Qingcheng mas malala pa. Sinubukan namin ang lahat. Dinala ka pa nga ng mga sacred beast sa Heavenly Rebirth Lake kahit wasak na ito. Marahang hinaplos ni Zhu Fan ang kanyang pisngi. Namula agad si Shui Ronghua. Sa umpisa, wala talaga akong maramdaman. Pero habang patuloy ninyo akong inaalagaan, dahan-dahan kong naramdaman ang paligid. Nakakarinig ako. Nakakakita ako. Ngunit hindi ako makagalaw. At ang ilan sa inyong pagsasadula ng unang pagkikita natin ay talagang nakakatawa. Napakasipag ninyong lahat. At sobra akong naantig. Biglang nagsalita si Shangguan Qinyan. Kung naramdaman mo pala ang damdamin namin, bakit hindi ka agad nagising? Bakit nanatili kang nakakulong sa sarili mong katawan? At bakit ngayon ka lang nagising? Napangiti si Zhu Fan. Napansin niyo ba ang langit? Bakit napakarami nitong kulay? Hindi ito normal, sagot ni Qinyan. Dahil may isang sovereign na isinilang matapos makumpleto ang kanyang landas. May makahulugang ngiti si Zhu Fan. Ngunit walang nakapansin sa ipinahihiwatig niya. Napabuntong hininga siya. Kailangan ko pa ba talagang sabihin? Hay kayong mga babae. Tingnan niyo ako. Nakumpleto ko ang emotion path. Isa na akong sovereign. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano? Habang nasa koma ako, kalahati na ng landas ang natapos ko. Naranasan ko ang pinakamatinding dalamhati. At naalala ko rin ang masasayang araw ko sa Scheming Demon Sect. Naranasan ko ang buong saklaw ng emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit natapos ko ang emotion path. Kung bakit ngayon lang ako nagising ni. Mamaya ninyo rin malalaman. Huwag muna nating sirain ang magandang sandaling ito. Ngunit habang masaya ang lahat. Tahimik na umatras si Chu Qingcheng. Zhu Fan. Pipasensya na Masaya akong ligtas ka. Aalis na lang ako. Ngunit bago pa siya makahakbang, hinawakan ni Zhu Fan ang kanyang kamay. Hindi kita sinisisi. Wala sa amin ang may galit sa'yo. Napaluha si Chu Qingcheng. Pero kung hindi ako nabihagi, kung hindi mo ako iniligtas baka buhay pa sina Ate Yuyu at Shuang-er. Lumapit si Shui Ronghua at niyakap siya. Maaaring sinuman sa atin ang napunta sa sitwasyon mo, ate. Isa-isa ring yumakap ang ibang mga babae. Sa wakas, nawala rin ang matinding pagkakasalang matagal nang dinadala ni Chu Qingcheng. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Zhu Fan ang bawat sandali kasama ang mga babae. Pinagbigyan niya ang lahat ng kanilang kahilingan, gaano man ito kabata o kakatawa. Ngayon naman siya ang nais bumawi sa pagmamahal at pag-aruga na ibinigay nila sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tahimik na pamamahinga. Mabilis na nagbalik ang mga Sacred Beast, mga Sword King, mga nakatatanda, at si Sword Child matapos maramdaman ang paggaling ni Zhu Fan. Unang sumigaw ang Dragon Ancestor. Lintik kang bata ka. Iniwan mo akong mabulok doon. Napangiti si Zhu Fan. Kalma lang, Senior. Lahat iyon ay bahagi ng plano. Kailangan ko munang siyasatin ang Sacred Domain upang makagawa ng tamang estratehiya laban sa Heavenly Sovereign. Tingnan ninyo. Hindi ba naging matagumpay naman ang lahat? Naggitngit pa rin ang matandang dragon. Samantala, nagsalita si Konpeng.
Salamat sa langit at nagising ka na. Pero mas malaki pa ang problema natin ngayon. Hindi pa rin natin alam ang tunay na plano ng Heavenly Sovereign. 6 na Sovereign Path ang nakakulong sa dagat ng kadiliman. Lumalaki pa ito habang may bagong Sovereign na isinilang. Napangiti si Zufan. 5 landas na lang. Ano? Gulat na tanong ni Konpeng. Makalipas ang ilang sandali. Bigla siyang natawa. Naiintindihan ko na. Napansin na rin ng iba ang kakaibang aura ni Zufan. Agad nilang naisip ang katotohanan. May sarili na silang sovereign. Bagamat tila bumalik ang kanyang kultibasyon sa foundation establishment stage, alam nilang hindi iyon simpleng paghina. Matagal na nilang kasama si Zufan upang maunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit biglang naging seryoso si Sigi. Ngunit paano naman ang Supreme Stage? Hindi mo maaabot iyon hanggat hindi bumabalik ang mga alaala ng iyong mga nakaraang buhay. Nagising na si Zufan at unti-unti nang bumabalik ang alaala ng kanyang mga nakaraang buhay. Napangiti siya at nagbiro, kaya pala palagi akong tinatawag ng Heavenly Sovereign na maliit na kapatid. Akala ko noon ay kakaibang ugali lang niya yon. Mabuti na lang at hindi pala. Natawa si Konpeng. Totoo nga ang kasabihang may biyayang dala ang bawat sakuna. Dahil sa matinding pagdurusang pinagdaanan mo, nagising ang mga alaala ng iyong mga nakaraang buhay. Ngumiti lamang si Zufan at hindi na nagpaliwanag. Lumapit si Gusantong at nagtanong, Ama, ano ang ibig mong sabihin na 5 na lang ang natitirang landas? Hindi ba 6 pa ang nasa dagat ng kadiliman? Napatingin si Zufan kina Gusantong at Kiawer. Hindi na sila mukhang mga binatilyo at dalagita. Pareho na silang ganap na matatanda at nag-uumapaw ang lakas. Si Gusantong ay may matipunong pangangatawan at mabangis na tindig, samantalang si Kiawer ay naging napakaganda at elegante, sapat upang maakit ang sinumang makakita sa kanya. Ipinaliwanag ni Zufan. Ang dagat ng kadiliman, o ang Path of Destruction, ay bunga ng pagsasanib ng 10 Sovereign Paths, ang tanging daan patungo sa Supreme Stage. Nang pilitin kong pagsamahin ang mga landas habang hinahabol ako ng Heavenly Sovereign, nagsimula na ang kanilang paunang pagsasanib. Bukod pa rito, sinubukan pa ng Heavenly Sovereign na pigilan ang naging kapalit ng aking padalos-dalos na pagtatangka. Dahil doon, lalo pang nagsanib ang mga landas at isinilang ang dagat ng kadiliman. Matapos ang mahabang panahon, ang Emotion Path ang unang tuluyang natunaw at naging bahagi nito. Iyon ang dahilan kung bakit lumawak ang dagat ng kadiliman at ako naman ang naging bagong Emotion Sovereign. Isang landas ang naglaho at panibagong Sovereign ang isinilang. Nabigla si Konpeng. Ibig mong sabihin, unti-unti ring maglalaho ang iba pang landas at kasabay nitong mawawasak ang buong sacred domain. Gaano pa katagal ang natitira sa atin? Umiling si Zufan. Hindi ko tiyak. Marahil 1 o 2 taon na lamang. Ngunit habang mas marami pang landas ang tuluyang nagsasanib, lalo lamang bibilis ang pagkawasak. Nainis ang Dragon Ancestor. Napakakalma mo naman sa sinasabi mong iyan. Tinitigan siya ni Sigi. May plano ka na, hindi ba? Ngumiti si Zufan. Sa isang banda. Mainipin ang sigaw ng Dragon Ancestor. Tumigil ka na sa pagpapahula at sabihin mo na. Umiling si Zufan. Hindi pa oras. Una, kailangan nating ihanda si Sword Child. May paparating tayong bisita na hindi natin inimbitahan. Nagkatinginan ang lahat habang si Sword Child ay litong-lito. Pagkatapos ay diretsahang sinabi ni Zufan. Ikaw ang lalaban mag-isa laban sa 5 sacred beasts. Saglit na natigilan si Sword Child, ngunit agad siyang tumango. Nauunawaan ko, Ama. Hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin ang 5 banal na halimaw ng mag-isa, ngunit kung naniniwala sa kanya si Zufan, handa siyang subukan. Nagreklamo si Gusantong. Ako ay pabor sa pagsasanay, pero sobra naman yata ito. Ngumiti si Zufan at tinapik ang kanyang balikat. Magtiwala ka lang. Lumipat ang 5 sacred beasts at si Sword Child sa isang liblib na lugar upang maiwasan ang anumang pinsala. Huminga ng malalim si Sword Child habang unti-unti siyang pinalilibutan ng 5 makapangyarihang nilalang. Panahon na, sigaw ng Dragon Ancestor. Agad itong nagpakawala ng napakalaking bolang apoy, kasing lakas ng apoy na minsang ginamit ni Zufan upang burahin ang isang pinakamataas na sekta sa Western Lands. Sa isang kisap mata, iwinasiwas ni Sword Child ang kanyang espada.
Isang napakainit na sword wave ang sumalpok sa fireball at nagdulot ng napakalaking pagsabog na nagpayanig sa kalangitan. Hindi nag-atubili ang iba pang sacred beasts. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga pag-atake, lilang kidlat, bughaw na apoy, asul na enerhiya at pulang apoy na sabay-sabay tumama kay Sword Child. Napilitang gumawa ng mabilis na desisyon si Sword Child. Hinayaan niyang saluhin ng kanyang halos hindi masisirang katawan ang pulang apoy at lilang kidlat, habang buong lakas niyang sinalag ang bughaw at asul na enerhiya ni Nasi at Kunpeng sapagkat ang mga ito ay direktang sumisira sa kaluluwa. Sa unang pagkakataon ay nakaligtas siya ng walang pinsala, ngunit nanginig pa rin siya matapos maranasan ang mabagsik na puwersa ni Gu Santong. Habang tumatagal ang labanan, unti-unti siyang naitulak pa atras. Sa wakas ay sumigaw siya. Tama na! Hindi na siya nag-atubili. Buong lakas niyang inilabas ang apocalyptic sword, wala nang pakialam kung kayanin man o hindi ng 5 sacred beasts ang kapangyarihan nito. Biglang bumalot sa himpapawid ang maitim na kidlat at apoy. Nagulat maging ang 5 sacred beasts. Ni isa sa kanila ay walang kakayahang harapin ang pag-ataking iyon ng mag-isa, kaya napilitan silang magsanib puwersa. Napahawak sa noo si Gu Santong. Muntik na yon eh. Naalala niya ang una nilang laban ni Sword Child. Ngunit ngayon ay mas nakakatakot at mas malakas na ang kapangyarihan nito. Ngayon naman ay si Sword Child ang umatake ng walang tigil. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang mga sword slash habang binabago ang anyo ng Thunder Flame, minsan ay espada, minsan ay latigo, minsan naman ay nagiging dambuhalang bolang apoy. Napilitang magsama-sama ang 5 sacred beasts upang depensahan ang sarili. Maging si Sigi ay nahirapang pigilan ang mga pag-atake, kahit ang kanyang kapangyarihan ay kayang magselyo ng halos anumang bagay. Biglang lumitaw si Zufan sa harap ng huling sword wave ni Sword Child. Sa isang simpleng pitik ng daliri, itinaboy niya ang napakalakas na pag-atake patungo sa malayong bundok. Sa isang iglap, naglaho ang buong bundok sa kadiliman. Napakurap si Sword Child. Hindi niya maintindihan kung paano basta na lamang naiwaksi ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Ngumiti si Zufan. Sapat na yon. Ano ang pakiramdam mo? Naguguluhang sumagot si Sword Child. Ayos yata. Magaling. Magpahinga muna tayo bago dumating ang ating bisita. Kapag narito na siya, maibubuhos mo ang lahat ng iyong lakas. At naniniwala akong mas magiging masaya kapang labanan siya kaysa sa 5 sacred beasts. Napatingin si Zufan sa 5 halimaw na halatang pagod na pagod. Sa isip niya, hindi ko akalaing ganito nakalakas si Sword Child. Kaya na niyang harapin ang 5 sacred beasts ng sabay-sabay. Kapag tunay na nagkaisa ang kanilang kapangyarihan, hindi biro ang lakas nito. Tahimik niyang itinago ang panginginig ng kanyang kamay matapos salagin ang huling pag-atake ni Sword Child. Kahit siya ay nakaramdam ng sakit, hindi niya iyon ipinahalata upang manatiling matatag sa paningin ng lahat. Nagbalik silang lahat sa Luoklan. Masayang sinalubong sila ni Luo Yunhai at ng iba pang miyembro ng angkan, at nagtipon sila sa pangunahing bulwagan upang pag-usapan ang susunod na hakbang habang nagpapahinga si Sword Child. Punong-puno ng saya ang lahat sa muling pagbabalik ni Zufan. Alam nilang hanggat nasa kanilang panig siya, may pag-asa pa silang malampasan ang anumang sakuna. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpupulong, biglang lumitaw ang isang lalaki sa loob ng bulwagan nang walang sinuman ang nakapansin sa kanyang pagdating. Tahimik nitong sinabi, Zufan, nais kang makausap ng Heavenly Sovereign. Sa wakas ay dumating na si Sword Sovereign. Umiti si Zufan at sinabi, sa wakas ay nagpakita ka rin. Akala ko sandaling nagbago ang isip ng Heavenly Sovereign. Pero pareho nating alam na kung milyon-milyong taon na niyang pinaplano ang paglilinis sa Heaven's Will, hindi niya iyon basta isusuko. Napansin ni Sword Sovereign na may malaking pagbabago kay Zufan. Noong huli silang nagkita, isa lamang itong laruan sa kamay ng Heavenly Sovereign. Ngunit ngayon, kakaiba ang kumpiyansa nito. Mukhang alam mo na kung bakit ako narito, sabi ni Sword Sovereign. Susunod ka ba sa kagustuhan ng Heavenly Sovereign, o kailangan pa nating magpatayan? Umiti lamang si Zufan. Bago ang lahat, may isa ka pang utang na dapat bayaran kay Senior Sigi. Tumayo si Sigi at malamig na tumingin kay Sword Sovereign. Kay Jianxin, sa wakas ay nagpakita ka rin. Itinuring kitang kaibigan. Bakit mo ako ipinagkanulo? Tahimik na yumuko si Sword Sovereign. Ang katapatan sa aking Panginoon ang pinakamahalaga.
Ang masasabi ko lang patawad. Nagpatuloy si Siggy. Noong nagsasanay ka kasama ko, sinabi mong tinalikuran mo na ang Heavenly Sword Path upang tahakin ang Human Sword Path. Kaya may nais akong ipakilala sa'yo. Tinapik niya ang balikat ni Sword Child. Ito ang taong tunay na nakatapos ng Human Sword Path na sinanay mo noon sa kuweba. Ngumiti si Siggy. Ngayon ay malalaman natin kung alin ang mas malakas, ang Heavenly Sword Path o ang Human Sword Path. Tahimik na inilabas ni Sword Child ang kanyang maitim na espada. Ako ang Demonic Sword. Ikaw ang Heavenly Sword. Bago magsimula ang laban ni na Ama at Heavenly Sovereign, tayo muna ang magtatapos ng ating tunggalian. Tumawa si Sword Sovereign. Kung pareho tayong Sword Sovereign, hindi maiiwasan ang laban na ito. Sa isang kisapmata ay sabay silang sumugod. Nagbanggaan ang kanilang mga espada ng libu-libong beses sa loob lamang ng isang iglap. Kasunod nito ay sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Nabiyak ang kalawakan at lumitaw ang maliliit na black holes. Maging ang araw at mga bituin ay tila naglaho sa lakas ng kanilang banggaan. Ang puting espada ni Sword Sovereign ay nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag, habang ang apocalyptic sword ni Sword Child ay naglalabas ng purong kapangyarihan ng pagkawasak. Nasunog ang buong paligid. Nagliyab ang lupa sa puti at itim na apoy hanggang sa abot ng tanaw. Isang himala na lamang ang hindi tuluyang bumagsak ang buong mundo. Matapos ang unang bugso ng labanan, nagsimula silang magpalitan ng hindi mabilang na sword waves. Ngunit dahil magkapantay ang kanilang lakas, nagkakansela lamang ang bawat pag-atake. Nagpasya silang maglaban sa malapitan. Bawat galaw ay puno ng bilis at husay. Sumugod si Sword Child at ibinagsak ang kanyang espada mula sa itaas. Madaling umiwas si Sword Sovereign at agad gumanti ng isang puting sword slash na dumaan sa leg ni Sword Child. Bahagya lamang naiyuko ni Sword Child ang kanyang ulo. Ilang hibla ng kanyang buhok ang naputol habang ang sword wave ay nag-iwan ng napakahabang hiwa sa himpapawid. Ginamit ni Sword Child ang puwersa ng kanyang katawan upang sipain si Sword Sovereign. Napaatras ito. Ngunit hindi napansin ni Sword Sovereign na mismong katawan ni Sword Child ay isa ng sovereign weapon. Hindi lamang ang kanyang espada ang kayang magpalabas ng sword energy. Maging ang kanyang mga paa ay naglalabas ng sword waves. Isang maitim na sword wave ang biglang tumama sa dibdib ni Sword Sovereign. Tumilapon ito at bumaon sa isang malayong bundok. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya mula sa mga guho na tila walang anumang sugat. May ngiti pa rin sa kanyang mukha habang muling sumugod sa labanan. Tanging ang 5 sacred beasts at si Zufan lamang ang tunay na nakakakita sa bilis ng kanilang labanan. Ang Sword Kings ay paminsan-minsan lamang nasisilip ang kanilang mga galaw sa bawat sandaling nagsasalpukan ang dalawang espada. Tahimik na nanood ang sacred beasts. Bagamat nakita nila ang napakalaking paglakas ni Sword Child, hindi pa rin sila mapakali. Ngunit nanatiling kalmado si Zufan. May bahagyang ngiti lamang siya na para bang alam na niya ang magiging resulta. Habang patuloy ang napakalalakas na pagsabog, napansin ng lahat ang isang bagay. Unti-unting humihina ang puting kapangyarihan ni Sword Sovereign. Mas mabilis itong nauubos kaysa sa kapangyarihan ni Sword Child. Sa huli, matapos ang isang napakalakas na pagsabog, muling lumitaw ang dalawa. Hingal na hingal si Sword Child. Samantalang si Sword Sovereign ay nakaluhod na sa lupa. Duguan ang kanyang natitirang braso. Ngumiti siya. Nagtagumpay ka. Mula ngayon ikaw na ang bagong Sword Sovereign. Napatitig si Sword Child. Bakit mo ako hinayaang manalo? Napakarami mong pagkakataong patayin ako. Kung ginamit mo ang buong lakas mo simula pa lang, ikaw ang mananalo. Hindi sumagot si Sword Sovereign. Sa halip ay tumingin siya kay Siggy. Biglang nagsalita si Zufan. Narito na siya. Naguluhan ang lahat. Kasunod nito ay isang napakalamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Sword Heart ni. Isang napakalaking gintong mata ang lumitaw sa langit. Pinili mo pa rin ang Human Sword Path. Napaatras si Konpeng sa matinding pagkabigla. Heavenly Sovereign. Bakit siya narito? Hindi ba't hindi siya maaaring lumabas dahil sa sumpa ng Emotion Sovereign? Tahimik na nagsalita si Sword Sovereign. Heavenly Sovereign, may utang akong loob kay Si mula pa noon. Hindi kita ipinagkanulo. Natalo lamang ako sa Human Sword Path na minsan kong natutunan.
Sumagot ang Heavenly Sovereign. Alam ko nang hindi kailanman naging purong Heavenly Sword ang landas mo. Kaya nga nagawa niyang kontrolin ang iyong Sovereign Path noon. Tama ang naging pasya kung huwag kang hayaang gabayan ang 8 half-sovereigns. Biglang nanginig ang katawan ni Sword Sovereign. Isang napakalakas na puwersa ang humila sa kanya paitaas patungo sa higanteng gintong mata. Agad siyang inabutan ni Sigi at hinawakan ang kanyang kamay. Tay Giant Sin, sabihin mo ang totoo. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbabayad ng utang? Malungkot na umiti si Sword Sovereign. Ako ang Heavenly Sword ng Heavenly Sovereign. Hindi ko siya kailanman maaaring ipagkanulo. Ang tanging nagawa ko lamang ay ipamana ang aking landas. Kung magtatagumpay ba siyang pagsamahin ang 10 landas ipaubaya na yon sa langit. Sumulyap siya kay Zufan. Pagkatapos ay naglabas siya ng sword energy mula sa kanyang daliri at marahang itinulak si Sigi palayo. Unti-unti siyang hinigop ng higanteng gintong mata kasama ang kanyang sword path. Bago siya tuluyang mawala, ngumiti siya. Paalam, Brother Sigi. Sana hindi ka madamay sa pagkawasak ng mundong ito. Tay Giant Sin. Malakas na sigaw ni Sigi habang nanginginig ang kanyang natitirang mata. Sa kanyang harapan, tuluyan ng nilamon ng Heavenly Sovereign ang kanyang matalik na kaibigan at ang sword path nito. Napangiti si Zufan habang nakatingala sa Heavenly Sovereign. Parang wala na ang mga tauhan mong laging sumusunod sa bawat utos mo. Nagsawa ka na ba sa kanila, o sadyang mas gusto mo lang talagang mag-isa gaya ng dati kuya? Bahagyang kumibot ang noo ng Heavenly Sovereign nang marinig ang pagtawag na yon, ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili. Gising ka na pala, malamig niyang sagot. Pero may isang bagay akong gustong malaman. Paano bumalik ang alaala ng iyong mga nakaraang buhay gayong wala kang Heavenly Rebirth Lake? Kahanga-hanga talaga lalo kang lumalakas kapag nasa bingit ng kapahamakan. Pinagmasdan niya si Zufan. Isa ka ng ganap na sovereign. Totoo, inabot ka ng milyon-milyong taon at kinailangan pang mamatay ang lahat ng iba pang sovereigns maliban sa akin bago mo ito naabot. Ngunit gaya ng dati mali na naman ang landas na pinili mo. Bahagya siyang umiti. Tungkol naman sa mga tauhan ko kinailangan ko silang alisin. Wala na silang silbi laban sa lumalaking puwersa mo. Kahit manatili sila, wala rin namang mababago. Ngumiti si Zufan. Ang sagot sa tanong mo para sa akin lang muna. Ikaw na ang bahalang alamin. Lalong sumama ang mukha ng Heavenly Sovereign. Tama na ang mga palaisipan. Lumipad siya pataas. Mag-usap tayo habang naglalaro ng Go, gaya ng ginagawa natin noon. Ayokong maingayan ng mga tao rito. Bigla siyang lumipad palayo. Agad na hinawakan ni Chu Qingcheng ang braso ni Zufan. Huwag kang sumama. Nanginginig ang kanyang tinig habang naalala ang halos mamatay na katawan ni Zufan noong huli nilang paghaharap. Marahang hinalikan ni Zufan ang kanyang noo. Ayos lang. Mas lalo siyang yakap ni Qingcheng. Kung gusto niya talaga akong patayin, ginawa na niya yon agad pagdating niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa 5 sacred beasts. Mas malaki ang problemang kinakaharap natin ngayon. Alam ng Heavenly Sovereign na patuloy na lumalawak ang dagat ng kadiliman. Kapag wala sa atin ang nakaabot sa Supreme Stage, bago nito tuluyang lamunin ang Sacred Domain, pareho lang tayong matatalo. Hindi iyon gusto ng kahit sino. Kaya siya narito. Handa pa niyang ilagay sa panganib ang sarili niyang landas sa pamamagitan ng paglabas sa kanyang teritoryo, kahit unti-unti na siyang nilalamon ng sumpa ng Emotion Sovereign. Sa ngayon gusto lang niyang makipag-usap. Malungkot na tumango si Luo Yunchang. Mag-ingat ka. Niyakap siya nito, kasunod ang iba pang mga babae. Napangiti si Zufan. Nakalimutan na ba ninyo kung sino ako? At agad siyang lumipad. Tahimik na nagbulong si Chu Qingcheng. Kaya nga kami nag-aalala dahil kilala ka namin. Hindi nagtagal ay narating ni Zufan ang pamilyar na tanawin ng Mirror Moon Cottage. Muli na namang nilikha ng Heavenly Sovereign ang ilusyon ng payapang kubo. Umupo si Zufan sa kabilang panig ng Go board. Ngumiti siya. Mag-ingat ka, kuya. Napailing siya. Hays, hindi ko pala kayang tawagin kang ganoon. Ako si Zufan. Maaaring nabuhay ako bilang taong iyon noon pero hindi na siya ang tunay kong pagkatao. Ngumiti ang Heavenly Sovereign. Sa wakas pareho na tayong nagpapakita ng ating tunay na sarili. Napangisi si Zufan. Nakakatawang ikaw pa ang nagsabi niyan.
Tahimik na inilapag ng Heavenly Sovereign ang unang puting piyesa sa Go board. Alam mo kung bakit ako narito. At alam mo ring hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko. Nakasalalay na ngayon ang buong mundo. Hindi lang ang sangkatauhan kundi maging ang Heaven's will at ako mismo. Kailangan nating magkaroon ng isang Supreme Stage Expert upang maituwid ang kaguluhang ikaw mismo ang nagsimula. Napabuntong hininga si Zufan. Aaminin kong may kasalanan ako. Pero huwag mo ring kalilimutang ikaw ang nagtulak sa akin sa sulok. Kapag pinilit mong patayin ang isang tao, natural lang nalalaban siya para mabuhay. At may malaking bahagi ka rin sa nangyari. Napakunot no ang Heavenly Sovereign. Kaya nga nilabag ko ang sarili kong hangganan at lumabas sa aking teritoryo. Alam kong lalo lamang lalalim ang impluensya ng Emotion Sovereign sa akin. Tumingin sa kanya si Zufan. Alam mong hindi magtatagumpay ang plano mo. Alam mong sa huli, sarili mong kapahamakan ang idudulot nito. Pero pareho nating alam na hindi sapat ang salita para baguhin ang isip mo. Kung nagawa sana yon, hindi na sana tayo muling nag-uusap matapos ang milyon-milyong taon. Tahimik na tumingin ang Heavenly Sovereign sa Go board. Pantay pa rin ang laban. Unti-unti mo na ring nauunawaan ang tunay kong layunin. Kaya ibigay mo na ang kailangan ko upang mailigtas natin ang Sacred Domain. Napabuntong hininga si Zufan. CJ. Iniunat niya ang kanyang kamay. Isang bahagharing liwanag ang lumabas mula rito. Parang simpleng pag-aabot lamang ng asin sa hapagkainan, iniabot niya ito sa Heavenly Sovereign. Kasabay nito, bumaba ang kanyang cultivation hanggang half sovereign. Natigilan ang Heavenly Sovereign. Nanatili sa ere ang piyesang hawak niya. Hindi siya makapaniwala. Ibinibigay mo talaga ng ganoon lang. May halong pagdududa ang kanyang tinig. Napangisi si Zufan. Ayaw mo ba? Hindi na nagsalita ang Heavenly Sovereign. Agad niyang kinuha ang Sovereign Path. Akala ko nga. Nagpatuloy si Zufan. Pareho naman nating alam ang dapat gawin. Iyon lamang ang paraan. At kapaki-pakinabang iyon sa magkabilang panig. Kaya bakit pa tayo magsasayang ng oras sa mahahabang talumpati? Bakit pa tayo magpapanggap na kaya nating kumbinsihin ang isa't isa? Ako, ayoko nang makinig sa sermon. Mas madali at mas magaan kung tatanggapin na lang natin ang katotohanan. Pagkatapos ay muling nagsalita si Zufan. Kunin mo na rin ang Demon Transformation Art. Kasabay ng kanyang mga salita ay bigla siyang napaluhan ng dugo. Para lamang siyang nagbibigay ng isang lumang gamit na wala ng halaga matapos niya itong sanayin sa loob ng napakahabang panahon. Napaisip ang Heavenly Sovereign. Hindi ito tama. Bakit ganoon kadali siyang sumuko? Hindi kailanman sumusuko si Zufan. Sa lahat ng kanyang buhay, lumalaban siya hanggang sa huling sandali. Kalma lamang siya kapag tiyak na ang kamatayan o kapag nasa kanyang palad na ang buong laro. Ngunit ngayon isinuko niya mismo ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ano ang balak niya? Tahimik nilang tinapos ang laro ng Go. Pantay pa rin ang estado ng board. Tumayo ang Heavenly Sovereign. Balak niyang bumalik sa kanyang teritoryo upang pagsamahin ang 5 Sovereign Paths na nasa kanya na ngayon. Marahil ay sapat na yon upang maunawaan ang Supreme Stage. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang pinigilan ni Zufan. Duguan ang kanyang bibig habang hirap na hirap huminga. Bago ka umalis tandaan mo ito. Ang tunay na paglilinis ng mundo ay hindi katulad ng iniisip mo. Tahimik na umiti ang Heavenly Sovereign. Makikita natin. Magkita tayo sa susunod na paglitaw ng kababalaghan. Lumipad siya palayo. Unti-unting naglaho ang ilusyon ng Mirror Moon Cottage. Sa halip ay lumitaw ang isang simpleng kubo sa gitna ng kabubatan. Tahimik na umiti si Zufan. Inilapag niya ang huling itim na piyesa sa Go board. Sa isang iglap, nagbago ang buong takbo ng laro. Ang dating tabla ay naging isang ganap at napakalaking tagumpay ni Zufan. Si Zufan ay hirap na hirap sa paglalakad pabalik sa Lowclan. Pasuray-suray ang kanyang mga hakbang, duguan at mukhang halos wala nang natitirang lakas. Napasinghap si Konpeng nang makita ang kalagayan niya. Halos wala na itong pinagkaiba sa isang pilay, ngunit may nakita siyang kakaibang katatagan sa mga mata ni Zufan. Alam mo na ganito ang kahihinatnan ng pakikipagkita mo sa Heavenly Sovereign. Kung ganoon, bakit mo pa rin itinuloy? Hinahayaan mo ba siyang manalo? Nataranta ang lahat.
Akala nila ang pag-asang kakasilang pa lamang ay muli na namang nadurog bago pa man sila makalaban. Ngunit mumiti si Zufan ng duguan at nakakatakot ng ngiti. Ayos na ayos ang takbo ng lahat. Nag-aalalang lumapit si Lu Yunchang. Halika na, ipapasok ka muna namin. Magpahinga ka. Mamaya na natin pag-usapan ang lahat kapag gumaling ka na. Halos hindi ka na nga makatayo. Umiling si Zufan. Hindi. Oras na para magsaya. Bigla siyang umiti ng napakalaki at gumawa ng mga nakakatuwang kilos gamit ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa mga dalaga, mga galaw na kahit sinong matandang manyakis ay agad maiintindihan ang ibig sabihin. Namula si Liuting na siyang pinakamabagal makaiwas. Hindi ito ang tamang oras para dyan. Hindi ba dapat inililigtas mo ang sacred domain? Paano mo gagawin yon kung mamamatay ka na? Unti-unti siyang umurong habang papalapit ang kamay ni Zufan. Nang akmang hahawakan na siya nito, ipinikit niya ang mga mata sa sobrang hiya. Ang buong Lu clan, pati ang clan head, ay nanonood. Ngunit, Tag, ikaw na. Marahang tinapik ni Zufan ang dulo ng kanyang ilong at saka tumakbong palayo habang malakas na tumatawa. Napasinghal si Liuting. Buisit kang nakakainis ka. Galit na galit niya itong hinabol. Dahil mahina na si Zufan, mabilis niya itong naabutan. Sa kama ka na ngayon din. Ngunit habang hinihila niya ito pauwi sa silid, bigla na lamang nakawala si Zufan. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Nagkalat ang mga dalaga sa buong bakuran upang hulihin siya, ngunit maingat silang kumikilos upang hindi lalo lumala ang kanyang kondisyon. Habang lumilipas ang mga minuto, ang mga muntik na nilang pagkakahuli ay naging ni anino ni Zufan ay hindi na nila makita. Dahil dito, unti-unti nilang ginamit ang mas mataas na antas ng kanilang cultivation. Ngunit kahit 10 minuto na ang lumipas, hindi pa rin nila siya nahuli. Ang mas nakapagtataka, habang tumatagal ay lalo pa siyang sumisigla. Nang makita nilang tumatalon-talon at masayang tumatawa si Zufan, unti-unti ring gumaan ang kanilang loob. Marahil ay hindi naman pala ganoon kalubha ang kanyang kalagayan. Samantala, isang maikling pasensyang dragon ang lalo lamang nairita. Ilang sandali lang ang nakalipas ay napakaseryoso at napaka-emosyonal ni Zufan sa mga babae. Ngayon naman ay para siyang batang walang iniintinding problema. Kung tutuusin, kung magpapatuloy ito, baka wala na talagang bukas. Para bang wala ring pinagkaiba kung gising man siya o wala. Tama na. Nagpakawala ang Dragon Ancestor ng isang fireball. Sinasadya niyang pabagalin ito upang may oras si Zufan na umiwas. Hulihin niyo na siya. Kailangan niyang magpahinga kung gusto pa nating magkaroon ng pag-asang talunin ang Heavenly Sovereign habang buhay pa tayo. Sa utos ng Dragon Ancestor, sumali na rin ang iba pang eksperto. Ang mga Sword King at mga Elder ay sabay-sabay na humabol kay Zufan habang pinipigilang masaktan siya. Ngunit tulad lamang ng nangyari sa mga babae, bawat pagkakataong akala nilang nahawakan na nila siya ay bigla itong nakakatakas. Tawa lamang ng tawa si Zufan na parang isang batang naglalaro. Tumigil ka nga, unggoy. Akala mo ba laro ito? Tuluyan nang nawala ng pasensya ang Dragon Ancestor. Nagpakawala siya ng buong lakas na fireball at nagbalik pa sa kanyang tunay na anyong dragon. Boom! Ay, hindi. Huli na nang mapagtanto niyang nasobrahan siya. Nawasak ang buong paligid. Ngunit wala ni bakas ni Zufan. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig. Dito ako, kaliskis. Napatingala silang lahat. Nakahiga si Zufan sa mismong muso ng Dragon Ancestor habang nakangising nanunukso. Ano bang akala mo rito? Siyempre laro ito. Isang napakalaking palaruan ng mundong ito at tayo ang mga laruan nito. Arf! Bumaba ka nga riyan. Nagsimula ang kakaibang habulan sa pagitan ng dragon at ni Zufan. Isang maliit na pagkakamali lamang ay tiyak na mamamatay si Zufan. Tahimik na pinanood iyon ng lahat habang kabadong-kabado. Ngunit hindi kailanman nangyari ang kinatatakutan nila. Sa huli, wala nang nagtangkang sumali pa. Ayaw nilang mamatay sa apoy ng Dragon Ancestor. Biglang napasinghap si Dan Qingshen. Ngayon ko naintindihan. Ang mundo ay isang malaking palaruan, at tayo ay mga nilikhang nakatali sa mga batas at hangganan nito. Tanging sa pag-unawa sa mga limitasyong iyon tayo makakalaya. Iyan ang tunay na kahulugan ng cultivation, ang lampasan ang mga limitasyon ng mundo. Napangiti si Zufan.
May nakaintindi rin. High five, Shen. Nag-aalinlangan mang itinaas ni Dan King Shen ang kanyang kamay. May tumapik rito. Ngunit ang boses ni Zufan ay naririnig mula sa napakalayong lugar. Nahuli na kita. Kasabay noon ay dumating ang isa na namang fireball ng Dragon Ancestor. Nagkanya-kanya ng takbo ang lahat upang makaiwas. Napilitan pa si Sword Child na salagin ang pag-ataking iyon upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Samantalang si Dan King Shen ay umupo na lamang sa lupa at nagsimulang magnilay. Unti-unting lumakas ang kanyang aura. Kasabay nito, nagbabago rin ang kanyang sariling Dao Path. Maging ang kalangitan sa ibabaw niya ay nagsimulang mabaluktot, na para bang hindi nito mapagpasyahan kung dapat ba siyang parusahan o tanggapin. Tahimik na nagsalita si Kunpeng matapos pagmasdan si Zufan na buong araw na tila batang naglalaro. Naiintindihan ko na. Ginagamit niya ang mailap na movement technique ng Child Sovereign. Hinahabol niya ang isa pang Sovereign Path. Nagulat si Sigi. Posible ba yon? Hindi ba isa lamang ang maaaring tahakin ng isang tao sa buong buhay niya? Umiling si Kunpeng. Hindi ko rin alam ang buong detalye. Pero mukhang kaya niya. Hintayin na lang nating matapos ang paglalaro niya bago natin itanong. Isa pa tila hindi lamang ang cultivation niya ang unti-unting bumabalik matapos ang ginawa ng Heavenly Sovereign. May iba pang nangyayari sa kanya, isang bagay na hindi ko pa kailanman nakita. Nang mapagod na ang lahat, kusa ring tumigil si Zufan. Masigla niyang idineklara. Panahon na para sa bakasyon. Napadaing ang lahat ng eksperto. Wala ni isa ang makaintindi sa kakaiba niyang pag-ugali. Samantala, bahagyang gumaan naman ang loob ng mga babae. Inisip nilang magkakaroon pa sila ng pagkakataong makasama siya. Kung ito naman ang katapusan ng lahat, mas gugustuhin nilang gugulin ang nalalabing oras sa piling niya. Tutal, ang bakasyon ay para naman talaga sa mga magkasintahan. Tumango si Kunpeng. Pagbalik na lang niya natin siya tatanungin. Hindi na niya sinubukang pigilan si Zufan. Batid niyang may dahilan ang bawat kakaibang kilos nito kahit hindi pa niya ito nauunawaan. Kailan ba siya babalik? Isang buwan na ang lumipas. Inis na paulit-ulit na itinapik ng Dragon Ancestor ang kanyang paa sa sahig ng bulwagan. Sa bawat tapak niya ay unti-unting nabibiyak ang makinis na marmol. Samantala, malaki ang naging pag-unlad ng lahat ng eksperto matapos ang huling paglitaw ng makulay na liwanag sa kalangitan. Higit sa lahat, si Dan King Shen ang pinakaumangat. Sa puntong iyon, kaya na niyang makipagsabayan kahit sa isang sacred beast. Napatingin siya sa lahat at nagtanong. May natatandaan ba kayong pagkakataon na basta na lang kumilos si Zufan nang walang dahilan? Sabay-sabay na tumugon ang lahat. Napakaraming beses na hindi na namin mabilang. Napakurap si Dan King Shen at agad na binago ang kanyang tanong. Pero may naaalala ba kayong pagkakataon na ang pagiging kakaiba niya ay hindi pala bahagi ng mas malaking plano? Natahimik ang buong bulwagan. Walang sinuman ang makasagot. Iyon pa lamang ay sapat ng patunay na tama siya. Kailangan lang nating maniwala na muli siyang magtatagumpay, gaya ng paulit-ulit niyang ginawa noon. Sa katunayan, ang pagiging pabago-bago niya ngayon ay patunay lamang na bumalik na siya sa dati niyang sarili, at siguradong may plano na naman siyang isinasagawa. Nagpatuloy si Dan King Shen. Ang tanging magagawa natin ngayon ay matuto mula sa kanya. Malaki ang naitulong nito sa akin, at makakatulong din ito sa inyong lahat. Hindi ba't hangad nating mahanap ang sarili nating Dao Path at lampasan ang ating mga limitasyon? Wala na tayong mas mahusay pang magiging gabay kaysa kay Zufan. Tumango si Lu Yunhai. Tama si Senior. May sariling mga pasaning dinadala si Brother Zuo na hindi natin kailanman lubos na mauunawaan. Ngunit maaari natin siyang suportahan kapag kailangan niya tayo. Dapat nating matutunang tumingin lampas sa nakikita ng karamihan at maunawaan ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang mga kilos. Naniniwala akong iyon ang susi sa ating paglago, gaya ng nangyari kay Senior Dan King Shen. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto. Pumasok si Zufan kasama ang mga dalagang nagtatawanan na ngayon ay halatang mas masaya kaysa dati. Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. Ayan na ang demonyo. Sa wakas, naisipan mo na rin ba kaming kausapin? Ngumisi si Zufan. Hindi naman siguro ninyo inaasahang pupuntahan ko kayo sa gabi, ano? Hindi ako ganoon.
Napatawa ang ilan habang lalo namang nangasim ang mukha ng Dragon Ancestor. Matapos gumaan ng bahagya ang atmosfera, naging seryoso si Zufan. Kakagaling ko lang sa isa pang pakikipagpulong sa Heavenly Sovereign. Ibinigay ko na sa kanya ang Child Sovereign Path. Napakunot noo si Konpeng. Kaya pala isang buwan kang kumikilos na parang bata. Hindi mo man lang ba kami pwedeng pagsabihan? Umiling si Zufan. Ang isang Dao Path ay hindi lamang tungkol sa mga prinsipyo. Ang pinakamahalaga ay ang paraan ng pag-isip. Kailangang lubusan mong yakapin ang pananaw ng taong naglakad sa landas na iyon bago mo ito tunay na maunawaan. At ang pagpasok sa ganoong pag-isip ay napakahirap. Tinanguan niya si Dan Qingshen. Hindi ako nagsalita noon dahil gusto kong kayo mismo ang makakita at matuto, gaya ng ginawa ni Dan Qingshen. Ang mga sagot na ibinibigay ng iba ay hindi kailanman kasing halaga ng katotohanan kayo mismo ang natuklasan sa sarili ninyong landas. Muling nagsalita si Sigi. Kung ganoon, bakit mo patuloy na sinusunod ang mga gusto ng Heavenly Sovereign? Alam nating lahat na kapag natapos ang krisis ng dagat ng kadiliman, lilipulin pa rin niya ang buong sangkatauhan. Hindi na magbabago ang isip niya. Umiti lamang si Zufan. Alam ko. Pero wala namang masama kung susubukan pa rin. Nagpatuloy siya. Ngayon na tinatahak ko na ang mga pamana ng mga nakaraang sovereign, kailangan kong mapag-isa. Ang pagpasok sa panibagong estado ng pag-isip ay napakahirap at mapanganib. Maaari pa nitong ipalimot sa akin kung sino talaga ako. Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. Paano mo masisiguro na magtatagumpay ka? Dahil lang nagawa mo ito minsan, hindi ibig sabihin ay magagawa mo rin sa lahat ng 10 landas. Baka mamaya ay tuluyan ka nang mawala sa isa sa mga yon. Kalma lamang na sumagot si Zufan. Malalaman lamang natin kung magtagumpay ako kapag muling lumitaw ang makulay na liwanag sa kalangitan, matapos masipsip ng dagat ng kadiliman ang susunod na sovereign path. Pero sigurado akong wala ni isa sa atin ang gustong mangyari yon. Napalingon siya kay Lu Yunhai. Kung mangyari man yon, Yunhai, ilikas mo agad ang lahat ng tao sa paligid ng dagat ng kadiliman. Ipaalam mo rin sa buong sacred domain ang mga hakbang na ginagawa natin upang pigilan ang paglawak nito. Tumango si Lu Yunhai. Gagawin ko, Brother Zhu. Mag-iingat ka. Mahinang nagsalita si Chu Qingcheng. Hindi ba kami pwedeng sumama? Umiling si Zufan. Hindi. Ang nakaraang buwan ay naging maayos dahil nagawa nating magsaya at matutunang mamuhay ng naayon sa landas na aking inuunawa noon. Ngunit iba na ang susunod kong haharapin. Umiti siya ng bahagya. Paalam muna sa ngayon. Pagkasabi noon ay isinara niya ang pinto ng bulwagan, iniwan ang buong pamunuan ng Luo clan sa mabigat na katahimikan. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Dan Qingshen. Papasok na rin ako sa secluded cultivation hanggang sa susunod na paglitaw ng makulay na liwanag. Humakbang siya palabas. Iminumungkahi kong gawin din niyo iyon. Ihanda ninyo ang inyong sarili upang lubos ninyong mapakinabangan ang susunod na pagkakataon. Habang wala si Zufan, ipinagpatuloy ng Luo clan ang pamamahala sa sacred domain. Naglagay sila ng mga bantay sa ligtas na distansya mula sa dagat ng kadiliman upang maiwasan ang isa pang biglaang paglawak nito. Dahil alam nilang tiyak na lalaki pa ito, maaga nilang inilikas ang mga taong nasa daraanan nito, habang ipinapaliwanag na isa lamang itong pag-ingat at ginagawa na nila ang lahat upang malutas ang problema. Samantala, si Zufan naman ay hindi nagmadali sa pagkumpleto ng mga sovereign path na kanyang minana. Ngunit hindi rin siya nagsayang ng oras. Alam niyang ang pinakamahirap gawin ng isang tao ay ang tunay na magbago, lalo na kung ang mismong pundasyon ng kanyang pag-isip ang kailangang baguhin. Kinailangan muna niyang lubusang alisin sa kanyang isipan ang dating pananaw bago niya tuluyang matanggap ang susunod na Dao Path. Ito rin ang dahilan kung bakit walang bagong sovereign na lumitaw sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit ngayon, sinusubukan ni Zufan na ganap na makumpleto ang lahat ng 10 sovereign path sa loob lamang ng wala pang isang taon. Ang sabihing napakahirap nito ay kulang na kulang pa. Kung mayroon mang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na magtatagumpay siya, iyon ay ang true self art na itinuro ng kanyang guro noong nasa scheming demonic sect pa siya. Hindi pa siya nito kailanman binigo. At habang lalo niya itong nililinang, mas lalo niyang nauunawaan ang kanyang tunay na sarili at ang mismong katotohanan ng mundo. Napakahirap ng misyong nakaatang kay Zufan.
Ang tapusin ang 10 landas sa loob lamang ng napakaikling panahon ay halos imposibleng gawin. Karaniwan, kahit isang landas pa lamang ay inaabot na ng libo-libong taon, kung hindi man milyon-milyong taon, bago tuluyang maunawaan. Ngunit sa simula pa lamang, alam na niyang walang normal sa sitwasyong ito. Ang obsesyon ni Heavenly Sovereign na linisin ang mundo, anumang tunay na kahulugan nito, ay isang planong binuo sa loob ng milyon-milyong taon. Isang napakalaking plano na tiyak na magdudulot ng hindi inaasahang kapahamakan. Sa kabilang banda, hindi rin naging madali ang pagsunod sa huling habilin ng mga dating sovereign na pigilan ang tuluyang pagkalipol ng sangkatauhan. Gayunman, sinuwerte rin si Zufan o marahil ay minamalas. Dinaanan niya ang sukdulang ligaya at matinding dalamhati, lalo na nang mawala sina Yuyu at Shuang-er. Ang sakit na yon ang nagbigay sa kanya ng mahalagang pagkaunawa sa landas ng emosyon, kahit panandalian lamang. Ang sumunod niyang tinahak ay ang landas ng Child Sovereign. Hindi niya ito itinuring na ganoon kahirap sapagkat likas na sa kanya ang makipaglaro sa isipan ng iba at baluktutin ang katotohanan upang makamit ang kanyang layunin. Sa pagkakataong ito, ang kailangan lamang niyang gawin ay sundin ang inosente at mapaglarong pag-iisip ng isang bata, habang iniiwan ang panlilinlang, mga komplikadong plano, at madugong pamamaraan na dati niyang kinagisnan. Hindi naging madali ang pagbabagong iyon. Ngunit ang mahabang panahong nakakulong ang kanyang kamalayan sa sarili niyang katawan, nakakakita, at nakakarinig ngunit walang kakayahang kumilos, ang nagtulak sa kanya upang paulit-ulit na suriin ang kanyang sarili at ang kanyang buhay. Matapos iyon, pinili niyang tahakin ang isa pa sa mga mas madaling landas, ang landas ng demonyo, na minsang nakamit ni Nine Serenities at ngayon ay hawak na ni Heavenly Sovereign. Ibinigay niya ang landas ng Child Sovereign nang walang pag-aalinlangan, sapagkat alam niyang kaya niya itong makamit muli anumang oras. Ngunit ang landas ng demonyo ay ibang usapin. Alam niyang sa huling laban nila ni Heavenly Sovereign, walang magiging lugar para sa awa, kompromiso, o mapayapang pakikipagkamay. Halos buong buhay ni Zufan ay ginugol niya sa landas ng demonyo. Dahil dito, nauunawaan niya ng higit kaninuman na ang bawat tao ay may sariling mga demonyong kinakaharap, alam man nila ito o hindi. Marahil ito ang tunay na pinagmulan ng kasabihang ginagamit ng mga matuwid na sekta, lipulin ang kasamaan at puksain ang mga demonyo. Noon, tunay na layunin ng mga matuwid na cultivator na talunin muna ang sarili nilang mga kahinaan bago tulungan ang iba. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nabaluktot ang kahulugan nito. Naging hungkag na sigaw na lamang ito ng mga mapagkunwaring tao na ginagamit ang katarungan bilang dahilan upang itaas ang sarili nilang katayuan. O baka ganoon na talaga noon pa man. Sa lahat ng naging buhay ko, isip ni Zufan, wala pa akong nakitang panahong tunay na isinabuhay ng mga tao ang kanilang ipinapangaral. Mas madalas pa silang naghahanap ng dahilan upang bigyang katwiran ang sarili nilang kagustuhan. Habang naghahanap siya ng isang tahimik at liblib na lugar upang magkulong, hindi niya napigilang magtanong sa sarili. Kakayanin ko kaya ito? Matatalo ko ba si Heavenly Sovereign? Maililigtas ko ba ang Luklan? Makakamit ko pa kaya ang tunay na kapayapaan? Ngunit mabilis niyang itinaboy ang lahat ng pagdududa. Alam niyang walang problemang kusang nawawala kapag ipinagpapaliban lamang. Sa halip, habang lalo itong pinatatagal, lalo lamang nitong hinihila ang tao pababa. Sa loob ng isang kuweba, ilang kabundukan ang layo mula sa Luklan, naupo siya at nagsimulang magnilay. Sa tulong ng True Self-Art, unti-unti niyang binuksan ang mga alaala ng kanyang mga nakaraang buhay. Habang lalo niyang inuunawa ang sarili at ang katotohanan ng mundo, lalo rin niyang napagtanto na tila walang limitasyon ang kakayahan ng teknik na ito, basta't nananatili siyang tapat sa kanyang tunay na pagkatao. Bagamat bumababa ang kanyang panlabas na cultivation, kapalit naman nito ang mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Malaki rin ang naitulong nito upang muli niyang mabuo ang landas ng Child Sovereign. Sa loob lamang ng isang buwan, imposible sanang matapos iyon kung hindi niya binalikan ang masasayang alaala ng kanyang kabataan, ang panahong malaya siyang tumawa, maglaro, at gawin ang anumang nais niya nang walang bahid ng kasinungalingan. Ngayon naman, ginagamit niya ang parehong pamamaraan upang tahakin ang landas ng demonyo, isang sandatang balak niyang gamitin laban kay Heavenly Sovereign sa tamang oras. Ang landas na ito ay hindi tungkol sa pagiging masama. Ito ay tungkol sa ganap na pag-unawa sa puso ng tao, ang pagtanggap sa kabutihan at kasamaan, at ang pag-aalis ng lahat ng pag-aalinlangan, pagtanggi, at pagkasuklam sa anumang aspeto ng sangkatauhan.
Ito ang pagkilala na kayang maging banal ng tao, ngunit kaya rin niyang maging halimaw. Ang lahat ng kanyang karanasan sa iba't ibang buhay ang nagsilbing gabay niya. Tinulungan siyang makita ang mga katotohanang dati niyang hindi napapansin o sadyang binabaliwala. Maging ang sarili niyang hangaring talunin si Heavenly Sovereign ay kinailangan niyang suriin. Bakit nga ba niya gustong iligtas ang Louklan? Bakit niya gustong mabuhay ang lahat ng mahal niya? Madali ang sagot. Ngunit hindi sapat na alam lamang niya ito. Kinailangan niyang paniwalaan, mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na yun talaga ang tunay na dahilan, at hindi lamang isang kasinungalingang ginagawa niyang dahilan upang itago ang mas malalim na emosyon. At ito pa raw ang isa sa mga pinakamadaling landas. Doon niya napagtanto na walang tunay na madaling landas sa buhay. Kahit ang pagiging demonyo ay hindi ganoon kasimple. Maaaring madaling husgahan ang iba o isipin na madali ang kanilang ginagawa, ngunit kapag ikaw mismo ang kailangang tahakin ang landas na iyon, saka mo lamang mauunawaan ang tunay nitong bigat. Kahit pareho pang tumahak ang dalawang tao sa landas ng demonyo, maaari pa rin silang makarating sa ganap na magkaibang katotohanan. At iyon ang dahilan kung bakit natatangi ang landas ng bawat sovereign. Lumipas ang 2 buwan habang walang tigil niyang inuusisa ang sariling puso at isipan. Sa wakas, narating niya ang kanyang sagot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi muling nagliwanag ang kalangitan ng makukulay na sinag. Napangiti si Zhu Fan. Mukhang hindi pa tuluyang naisasanib ni Heavenly Sovereign ang landas ng demonyo. Mahinahon niyang bulong. Maganda, may oras pa tayo. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.